Good morning mga pre, good morning mga chuy. Mars rin nga nagbabalik. So for today's video mga pre, mga chuy, nandito tayo sa likod and then mag-update tayo. Konting update lang kasi wala na rin laman dito sa backyard. And so yun mga pre, mga chuy, for today's video mga pre, mga chuy, gagawa tayo ng isang content na ni-request ng isa doon sa mga viewers natin, no, na nag-request siya na kung sana gawan ko daw ng content yung paano kung paano malalaman yung isang PKBM is magdadrop or buntis. So ngayon tumiming na meron akong malapit ng magdrop and then meron akong naitabi, and then ngayon kumuha lang ako ng viewing tank and then para actual nyo makikita. And then doon sa nag-comment, big shout out sa iyo boss, and ito yung purpose ng video na to mga boss. And then salamat din pala doon sa pagpapanood ng vlog natin mga pre, mga chuy. And ngayon papakita ko and then explain ko yung mga nalalaman ko and kung paano at ano yung mga ginagawa ko, no, pag merong isang PKBM na PEM na ready to drop and buntis na, no, yung paano yung malalaman kung ano yung mga ginagawa ko, no, para ma-separate. Kasi minsan may times na yung PKBM natin is, lalo na no kapag grounded yung fry, di natin namamalayan, is meron talagang nakakain, hindi yan naiiwasan, no, meron at meron. And then sa ngayon yung paraan na ito is ginagawa ko dahil nga sa maliit lang yung space ko. Good lang yung malaking space pag pinapabayaan mo lang doon mismo sa pan, and mas madami yung madadrop pag ganon kasi mas malawak yung pagtataguan ng fry. So itong setup ko kasi dito is parang naging indoor pero walang walang bubong. And then kasi tinitipid ko yung space ko dito, no, kasi kakunti lang tong space ko and ginagawan ko lang ng paraan para ma-achieve yung mga breeding natin na maging successful. So yun mga pre, doon sa nag-comment, ito sana may matutunan ka, and ginawan ko ng paraan. Then sakto tumiming yung comment mo boss, na meron akong malapit ng mag-drop and then meron akong naitabi na PEM na ready to drop na. So ipapakita ko yan ngayon. So ayun, so nakikita nyo nandito tayo. Hindi pa dito, sinaparate ko na to dahil ito yung mga sa tingin ko is malapit ng mag-drop. So nandito yung yan, pag nandyan nanguhuli lang ako ng mga possible na malapit ng mag-drop, then dito ako nilalagay. So meron akong nakaabang na tank, or kung walang nakaabang na tank, at least meron kayong nakaabang ng mga galon yan na pwedeng yung paglagyan pag nag-drop. So sa ginagawa ko is ito yung best way ko, itim na balde, o baka meron kayong extra, or kung wala kayong extra bumili kayo kung meron kayong money. So yun, ni-stay ko dyan ng mga ilang days na yan tubig, mga 3 days. Kahit good yung water natin is mas maigi na stay mo na ito ng mga ilang days, no, para hindi ma-water shock yung isda natin. And then iba kasi yung temperature galing sa ilalim ng lupa. Then itong tubig namin is Jetmatic o di bomba. So yun mga pre, mga choy, ito yung mga PKBM natin na malapit ng mag-drop. Yan. Then kukuha lang ako dito, bali 4 ito sila. Then isang male na yan na patuloy sumusundot. Then maganda din itong male. Yan o. Yan. Yan o. Kita nyo pag ganon, diba yung itim na yan, explain ko lang pag medyo bumumbuka na yan, yan yung possible na malapit na din mag-drop yung isang PEM. So ilipat muna natin. So yun mga pre, nailipat ko na, and then para mas visible sa inyo yung mga pinagsasabi ko, and then para makita nyo yung ini-explain ko, no? So una, syempre pag buntis na yung isang PKBM,
malalaman natin yan pag malaki yung tiyan. So merong pinagkaiba dahil balon yan. Pag sobrang laki ng dito sa may bandang leeg nila, yun sa may bandang leeg yan. Pag balon lang kasi pag ganun. Pag buntis is parang gumanon. Parang gumanon na, kita nyo. So pag balon, ganun lang. Yan na, ganun. Then sa pag meron na talagang laman is gumanon. Then gumanon. Yun na. So ayan, nakita nyo ng PKBM na buntis. Nakita nyo na yung sa may dito sa banda sa may leeg nila. Yan o. Gumanon no, bumend. Hindi siya tumuloy na pag ganun. Yan, possible na meron ng laman. So next nating aalamin yung top view, no? Dahil naka pan yung setup natin, tab na setup. Yung top view niyan, pag yung belly niya is sobrang laki, pag expanded yung belly diyan sa gilid, no, pag nakikita niyo yung scale is nabibinat, yun na yan ang mga possible na buntis talaga yung isang PKBM dahil sa balon expected na malaking tiyan, pero iba yung expand ng belly nila pag merong laman gaya nitong isa. Ito yung positive na malapit na mag-drop, yung nasa gitna. Then ito merong laman, kaso yung isa talaga yung positive na malapit nang mag-drop. So hahanap kayo ng ganong mga sign sa PEM natin, sa PKBM. And sunod, yung dun sa may banda sa may anal, yung parang labasan ng tae na, yung parang labasan ng tae, doon makikita nyo yun yung possible na mag-drop na talaga, ready to drop na yung isang PEM. Pag bumuka yun, and then nag-expand yung banda doon sa may puwet, no? And isa din sa mga tinitingnan ko, yung scale is parang naghihiwalay yung scale niya dahil siya nag-i-expand, no? Parang nakikita niya yung sa ahas, yung ganong itsura, mga pre, mga choy. So number 3 is yung pagiging ano niya, yung mapag-isa na siya sa tank, no? Kung tank yung setup niya sa pagbe-breed is mapag-isa, no? Yung parang akala nyo na may sakit dahil matamlay, pero ang totoo niyan is umahanap siya ng corner and nag-i-start na dun siya na parang nag-labor na kung sa tao, kung sa babae, and medyo matamlay. And then yung langoy nila is parang ganun na rin, matamlay. So una, assign doon sa may belly, no, pag ganun. And number 2 is yung sa may anal, no, bumubuka na, parang bumubuka, and then merong parang itim, yon. Number 3 is yung matamlay, yung akala nyong matamlay pero ang totoo niyan is manganganak na or magde-drop na yung isang PEM na PKBM. So umahanap na siya ng corner and then ready to drop. Kung aquarium, mas maigi, madaming plants, and then para merong mapagtaguan yung fry na bago labas, bagong drop, kasi possible na pwede siyang sundutin o pwede siyang kainin ng mga kasamahan niya doon sa loob ng tank or sa pan, no? Mas maigi talagang merong pagtataguan yung pagpan, no? Mas maigi, mas malawak, no? And then kung gusto yung successive is naka-screen, yung green na screen, gumawa kayo ng box, ganun. Pwede na rin yun, mag-drop yung isang PEM and then mag-survive yung fry. So mga pre, mga choy, expected sa fry ng PKBM, no? So huwag kayong atat, hintayin nyo mag-molt dahil lagi yan tanong doon sa comment section, at kahit hindi sa comment section, kahit dito sa area namin, no, sa mga bumibili, laging tanong ba't itim daw, ba't itim. So hintayin yung mag-molt, mas maigi, no, yung kasi yung sa experience namin, yung mga price inaarawan namin para mag-molt agad, pinapaarawan para mag-molt agad. So yun mga pre, mga choice, sana nag-comment, na-watch nyo to yung video na to. Then boss, shout out sa'yo,
like kung nagustuhan mo tong video na to, boss, and share sana, and then don't forget to subscribe sa mga bago nating viewers dyan, and then patuloy sa mga sumusuporta, lalo na doon sa page, no, na mga pre, mga choy, paki-like para at least tumaas na yung mga likes sa page natin, mga pre. Aquatic Shop, mga choy. So ayan mga pre, mga choy, nasagot ko na yung isa nating viewers, and then nagawan ko na ng video, and then sana napulutan nyo ng aral yung mga pinagsasabi ko, kahit paano meron akong na-share sa based on my experience lang ito Hindi tayo pro sa pag-aalaga ng PKB, hindi tayo pro sa mga bagay-bagay, no. Lahat tayo ay paunti-unting nag-i-improve. So yun mga pre, mga choy, makita nyo yung pawis natin na effort natin dito kasi mainit. So yun mga pre, mga choy, bye bye, Marcia Reño, peace.